Kung may isang celebrity sa Pilipinas na masasabing pinagdaanan ang halos lahat ng uri ng mental challenges, walang duda na kabilang dito si Snooki Serna. Hindi niya kailanman ikinaila ang madilim na yugto ng kanyang buhay, lalo na nang aminin niyang 15 years old pa lamang siya nang magsimula ang kanyang pakikipaglaban sa anorexia. Isang sakit na hindi basta-basta nawala. Tumagal ito ng mahigit 10 taon at halos tuluyang winasak ang kanyang katawan at isipan. Nagsimula raw ang lahat sa simpleng pangangailangan na pumayat para sa kanyang mga pelikula sa Regal Films. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga paalala at puna tungkol sa kanyang timbang na kailangan niyang maging payat, manatiling payat at huwag tataba. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng disiplina ay nauwi sa matinding obsession sa kagandahan. Kasabay nito, unti-unti ring pumasok sa kanyang buhay ang anxiety at depression, hanggang sa dumating sa puntong kailangan na niyang uminom ng gamot tuwing siya'y inaatake ng matinding kaba. Inamin ni Snooki na naging conscious siya sa lahat ng nangyayari, ngunit kinilala rin niya na nagpa-pressure siya sa sarili. Ang kanyang labis na paghahangad na maging maganda ang siya ring naging ugat ng kanyang anorexia. Sa kalaunan, kahit na siya ay nag-asawa na at nagbuntis sa kanilang panganay na si Sam, dala-dala pa rin niya ang sakit. 27 taong gulang siya noon, buntis, at halos hindi na makalunok ng pagkain o gamot dahil sa tindi ng kanyang kondisyon. Ikinuwento niya kung paanong ang dati niyang asawa na si Ricardo Cepeda ang tumulong sa kanya sa panahong iyon. Dinudurog nito ang kanyang mga gamot at inilalagay sa maliliit na kapsula para lamang mainom niya. Isang masakit na alaala na nangyari pa sa gitna ng kanyang career peak. Isang patunay na kahit ang mga nasa tuktok ng tagumpay ay maaaring lihim na nagdurusa. Bukod sa anorexia, inamin din ng aktres na dumaan siya sa yugto ng pagrerebelde sa sarili. Gumamit siya ng marijuana, nanigarilyo at uminom ng alak, lalo na matapos ang kanilang paghihiwalay ni Ricardo. Sa kanyang pagbabalik tanaw, napagtanto niyang ang lahat ng ito ay anyo ng self-destruction. Isang tahimik na pagnanais na saktan ang sarili dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Ngayon, sa kanyang pagbabahagi, tila isang uri ng therapy ang kanyang ginagawa, paglalabas ng mga damdaming matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Isang paalala na ang paghilom ay nagsisimula sa pag-amin, pag-unawa at tapang na harapin ang nakaraan.